Hello guys, good day. By the way, I'm Sham and today I will teach you how to private your Facebook account or change your uh, username or URL link in Facebook. So this tutorial, we will not use the Facebook app kasi nag-e-error siya. So ang gagamitin po natin for today's video is yung Google Chrome. So bakit si Google Chrome? Kasi dun siya gumagana para hindi siya mag-error. Okay? So let's start. Paalala lang guys, hindi siya applicable sa lahat ng phone. So if you're using a Android phone or iPhone, so depende po siya sa model ng phone nyo. So kung wala kayong laptop, pwede po to sa inyo. So kung gumana po sa phone nyo, then that's better. Okay? So first is we will go to Google Chrome. So ito yung Google Chrome ko. I-click ko siya. Yan. And then i-click ko dito sa taas itong google.com. Gagawin ko siyang facebook.com. So ito na siya. Ganito na siya guys, 'di ba? So para maging web browser siya, like Google Chrome talaga na sa laptop na ginagamit, i-click natin tong sa upper right na may arrow na may white. Yan. And then i-click natin tong desktop site, itong box na to, kailangan maging check yan. Click mo yan. Yan. So magiging ganito yung itsura niya, 'di ba? So instead of m.facebook.com siya kanina, naging web.facebook.com na siya. So na-change siya, 'di ba? So mas madali siya. So ang next natin is i-click natin si Shamita. Kasi ito yung Facebook account ko. So ito yung gagawin nating sample, si Shamita. Click natin si Shamita. Then pag-click ni Shamita, ayan, diretso na ako sa Facebook account ko, 'di ba? Pero kung sa inyo, kung hindi nyo pa siya nalalagin, syempre magta-type pa kayo ng email address, phone number, tsaka password para mag-directly kayo sa ganito. So ayan, medyo loading siya. I'm using data guys. Sorry, wala kasing wifi eh. But please bear with me. Mag-loading din siya. Hintayin natin. Ayan. Malapit na. Ayan. Ang tagal niya. Grabe. Ang loading. So, ayan. Ayan. So, ito na, diba? So, para siyang, parang you're using laptop, diba? Yung web browser talaga. So, first step natin gagawin is, ayan, zoom in natin. Zoom in. I-click natin tong sa upper right na picture. Ayan. Click natin tong picture sa upper right. And then, click natin tong settings and privacy. And then, itong settings. So, ito guys, ang uunahin natin is mag-change ng username ng Facebook nyo bago tayo mag-change ng name. So if you're using your old Facebook account, kahit hindi ka nag-delete ng account or hindi ka nag-change ng Facebook account, basta i-totally private mo lang siya, hindi ka masa-search dito ng mga dati mong kaibigan or kung sino man yung nakakakilala sa'yo dun sa pangalan na yun na ginamit mo nung past. Okay? So, first is punta tayo dito sa personal details. So, ito yung personal details. I-click natin siya. So, before tayo mag-change ng name, unahin natin si username. So, click profiles, si Shamita Irene, tapos itong Facebook Shamita Irene. So ganito siya, ayan. So bago tayo pumunta sa name, unahin muna natin si username kasi yun po yung importante mga ma'am at saka sir. So click username. So sa akin dito,
nakalagay siya dyan. Ganito yung username. So, papalitan ko siya. Gagawin ko siyang, Muhado. Ganito. Ayan. So, pag nag-green check siya, guys, it means, tanggap siya ni Meta, yung username nyo. So, make sure naka-green check siya dito. Hindi yung nagre-red or nag-error. Okay? So, after that, click natin yung done. So, make sure yung username na gagamitin nyo is hindi yung, yung full name na andun sa valid ID nyo or nung ginamit nyo nung nag-ola kayo. 'Di ba? Para hindi kayo ma-search. So, next is, pagtapos na kayo sa username, saka kayo mag-change ng Facebook name. Ito yung name sa taas. Ayan. So, hindi ko na siya papalitan, guys. Kunwari, ang nakalagay dito is first name is si Juan, tapos De La Cruz yung username mo. Tapos, ngayon na mag-change name ka na, ito na yung ginamit mo. So, naging si Shamita ka na, tapos dito sa baba, Irene. So, ganyan dapat siya. Tapos, dapat nag-highlight to dito ng blue sa review change. Then, i-click mo yung review change. So, reminder lang po, isang beses lang po tayo mag-change ng name. Once nakapag-change ka ng name, after 60 days ka na naman makakapag-change. Ganun po siya. So, next is, back tayo. Mag-back tayo. Yan. So, back tayo. So, tapos na tayo sa username, diba? And then, next is itong privacy. Click natin itong privacy. Yan. So, ganito yung itsura ng privacy, guys. So, dito sa privacy, dito mo makikita yung settings and tools like privacy shortcuts, your activity, how people can find you and contact you, how you get message request, mga ganyan. So, sa akin yung your activity dito, unahin natin yung your activity. Who can see your future post? So, sa akin, naka-friends ako. So, sa inyo, depende sa inyo kung gusto niyo i-public, pero syempre gusto mo mag-private, so i-click mo lang tong friends or di kaya only me. So, either sa dalawang yan. So, review all your posts and things you're tag in. So, itong use activity lang, yun yung sa mga tag and untag photos nyo. So, later ko na yan ituturo. Okay? Isa-isa mo ta. Dito muna tayo sa private. And then, next is itong limit the audience for post you've shared with friends of friends or public. So, nakalimit past post siya. Pwede mo siya i-click. Ayan. Nakalimit past post po ako. So, pwede mo siyang i-click. Then, ito is who can see the people pages and list you follow. So, sa akin, naka-friends din. So, ayan. Depende na po sa inyo kung paano nyo siya isi-set. So, kung only me or friends. Ganun lang siya. Then, who can send you friend request. So, ang nito is friends of friends or everyone. Pag naka-everyone ka, it means kahit wala kayong mutual friends, ma-add ka talaga. So, mas better naka-friends of friends siya para may mutual friends kayo. Para kilala mo talaga kung sino yung nag-a-add sa'yo. Then, next is who can see your friends list. So, ito yon kung sino yung makakakita ng mga friends mo sa Facebook. So, dito, sa akin kasi is naka-friend siya. So, sa inyo, kung gusto nyo i-only me, pwede rin. So, depende rin eh. Kasi pag naka-friends, ang makakita lang nun is ikaw din yung friends mo. So, kung hindi mo friends yung tao, hindi niya makikita kung sino yung friends mo. Next is, who can look you up using the email address you provided. So, gumawa ka ng bagong Facebook account or old Facebook account na siya. So, kung may email address ka na provide, so, kung ayaw mo na makita siya, set mo lang siya to friends or only me. So,
Ganun lang siya. Tapos, tapos itong next is yung dito sa baba, yung itong how you get message request. So, ito yung how you get message request is, pwede to siya sa Facebook account nyo gamitin. Pwede rin dito na kayo mag-set para isahan na lang. Pero mas maganda siya dito kasi isahan na lang, 'di ba? So, ang first is, so ako, ang message request ko is naka friends of friends. And then, yung others on Facebook, naka message request din ako. So, yan, click niyo yung edit. Pwede niyo siyang i-don't receive request. So, kung naka don't receive request talaga kayo, it means hindi kayo ma-message ng kahit na sino. Okay. So, ang next is, ito, ayan o, see the full list of who can message you. So, pwede mo siyang i-click, dyan mo siya makikita kung sino yung makakapag-message sa'yo. Next is itong profile and tagging. So, ito na siya. Profile and tagging, guys. Who can post on your profile. So, it means, sino yung makakapag-post sa timeline mo or wall. So, sa akin, naka-friends siya. So, sa inyo, pwede kayong mag-friends or pwede only me. So, depende sa inyo. Okay, guys? Who can see what others post on your profile. So, kung sino yung makakakita na mga post sa profile mo. So, akin is naka-friend siya. So, makakita nun is friends mo tsaka ikaw. So, wag natin i-public ng everyone, okay? Kung gusto mo i-only me, yung ikaw lang talaga makakakita, yun, pwede yan. Gora ka dyan. Next is dito tayo sa tagging. Who can see posts that you're tagged in on your profile. So, sino yung makakita ng post na nakatag sa'yo sa profile mo. So, sa akin is naka-friends siya. So, kung friends mo yung tao na yun, makikita niya yung tag sa'yo. Pero kung hindi, hindi yun makikita. Okay? Next is, when you're tagged in a post, who do you want to add to the audience of the post if they can't already see it? So, kung hindi na siya makita, pwede mo siyang i-only me para totally wala talagang makakita. Ayan. Ito, reviewing. So, review posts that you're tagged in before the post appears on your profile. Review tags that people add to your post before the tags appear on Facebook. So, sa akin naka-on siya. So, kung may magtatag sa akin ng mga photos or anything, magno-notif muna siya sa notification ko bago ko siya i-add. So, kung ayaw ko siya, hindi ko siya i-accept. So, ganun siya, guys. So, dito tayo. Next is public post. Ayan. Click natin yung public post. So, ito yung public post, guys. Who can follow me? Ito yung mga followers mo. So, kung gusto mo na ikaw lang makakakita ng followers mo, pwede mo siyang kung gusto mo na ikaw tsaka yung friends mo lang ang makakakita, set mo siya to friends. Kung gusto mo na maraming makakita, public. Pero, syempre, kasi nga, nagtatago ka. So, dapat naka-friend siya. Dapat nakakakita nun is friends mo lang, hindi yung everyone. Public post comments. Sa akin naka-public siya. Dito, pwede mo siyang friends of friends. Ayan, click natin yung friends of friends. Pwede rin friends kung gusto mo. Public post notifications, public din siya. So, kung gusto mo siya i-friends of friends or no one, depende sa'yo. So, sa akin, i-friends of friends ko na lang siya. Public profile info, manage who can like or comment on profile information that is always public. So, ito yung mga comments sa profile information mo na naka-public. Like mga picture, videos, cover photos. So, pwede mo siyang i-friends para hindi makita. Para makakakita nun is friends mo lang, hindi ibang tao. So, kung nag-post ka dyan ng picture mo, cover photo mo, profile mo, so kung may nagko-comment dyan, ang makakita lang doon is yung
friends mo or yung friends of friends mo kung gusto mo siyang iset ng ganun. Wag public, okay? So, itong username, guys, ayan, makikita nyo yung username ko. Ganito siya, lumalabas, ganyan siya. So, pag sinesearch siya, tapos kukunin yung link ko, makikita talaga yung Facebook account ko. Kasi, ayan, oh, ganyan yung profile link ko, eh. Pero, pag binago ko yan, kahit kunin nila to, hindi na nila ako masisearch. So, ganun siya. So, dito sa stories, ito yung mga my days nyo. Ayan. So, sa akin is, sharing options. Allow others to share your public stories to their own story. So, their story will include your full name and a link to your original story. They control who sees it. So, sa akin naka-off siya. So, i-on natin siya para hindi ma-share ng ibang tao yung stories mo. So, ayan. Yan, naka-on na siya, diba? So, madali lang. Next is reaction preferences. Click natin yan. So, itong reaction preferences, guys, naka-on siya sa akin. So, bakit siya naka-on? Para ma-hide yung numbers of reaction. Alam niyo yung mga mga nagla-like, nagre-react sa mga post mo, comments mo, mga pictures mo. So, kung naka-on po ito, it means hindi nila makikita yung mga nag-react doon sa photos mo, comments mo, or yung mga pinopost mo. So, ganun po siya. Okay? So, guys, ito lang po, hanggang dito lang po yung maituturo ko sa inyo. Next na naman po yung iba. So, we'll follow the how to untag the tag photos, okay? So, kung nakaganito kayo ka-privately, guys, kahit hindi na kayo mag-deactivate or mag-delete ng account, hindi kayo masisearch ng ibang tao, okay? So, safe talaga siya. Ganun lang siya. So, thank you everyone. Hopefully, may natutunan kayo at ma-apply nyo ito.